namin. Father God, bigyan mo kami ng pangunawa, katalinuhan, Panginoon, wisdom, maunawaan namin ang mga salita sa umagang ito, Panginoon. Father God, salamat po, Ama, at ako bilang lingkod mo ng magsasalita, bigyan mo ako ng katalinuhan, Panginoon, na ito'y maibahagi ayon lang sa iyong kalumugan. Salamat, Father God, pagpalait paspasan mo ang iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon, upang maging buhay at pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Bago po tayo mag-umpisa, ay gusto ko lang po munang panoorin natin yung isang video na kung paano pagpapalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas. Kasi sabi nga, darating ang panahon na ang square meter ng lupa sa Pilipinas ay 1 million. Kasi talagang halos lahat ng bansa pupunta sa atin at mag-a-apply dito ng residency sa ating Pilipinas. Ngunit sabi nga, wala na, puno na. Kaya ang daming tao sa ibang bansa na gustong makuha o magkamit ng lupa sa atin dito sa bansang Pilipinas. Panoorin po natin. Specific messages for the Philippines. I believe with all my heart that you are being prepared for a wonderful, great move of God in the nation of the Philippines. Like never before, ever seen in the history of the Philippines. I do not know much about the history of the Philippines, whether you have experienced any revivals in the past or not, whether you did or you did not. What is going to happen next is going to be the greatest move of God that will even be talked about in the rest of the world concerning what God is doing in the Philippines. Such a thing has never happened before in any other nation. So can you imagine how blessed Philippines is? Amen. So all you wonderful Filipinos are greatly blessed for being born in the Philippines. Sometimes we think, oh, I'm so fated to be born in one particular nation. How nice it would have been if I was born in America or I was born in Europe, all this nice, very advanced and developed nation. But I say unto you, in the name of the Lord Jesus Christ, the days are coming that people living in America, people living in Europe will wonder and feel so sorry that they were not born in the Philippines. Amen! 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 They are going to envy the Filipinos and the Philippines. So they will want to come and apply for residency in the Philippines. And then you can tell them, sorry, no room. No more room, no more land available. This is going to happen. Do you believe? I say this with truth. I am not just saying a word of hope. This is a word of absolute certainty. That because this is the will of God, that God had revealed through His prophets during one of these conferences in the year 2011, when God revealed His great plans for this nation of the Philippines, how He wants to bless the Philippines and cause it to prosper, not only spiritually, but also economically, and also in the areas of education, in the areas of science, in the areas of finance, in the areas of every area that you can think of. Philippines will be the #1 nation in the world. Amen. Amen. 10 days ago, on 1st August, the 8th channel to the Far East. Far East primarily targeting the Philippines. So
only one person, one Filipino must be so excited. Philippines is a nation that is going to experience a great exponential revival in the not too distant future. That is the destiny God has revealed about the Philippines. You know, if you hear about the awesome word that has been spoken over the Philippines, you would wonder, next to how God blessed Israel, Philippines will be the second nation to Israel, how God is going to greatly bless, prosper and lift her so high up that she will be like a beacon of a lighthouse for the world. So we have a responsibility to help the Philippines, the Filipino people and the church to know about the prophetic destiny of God. And that is why God has moved us to dedicate a special network for the Far East that will cover Japan, Korea, the Philippines, and all the other smaller nations in the Far East region to hear the prophetic word of God. Amen. Salamat sa Panginoon na pinagpala po ang bansang Pilipinas. Bakit po tayo pinagpala? Nung panahon po na kailangan ng magkaroon ng bansang Israel, nagkaroon po ng butuhan at tabla yung naging butuhan. At ang tanging Pilipinas lang ang pag-asa. Pumuto po ang Pilipinas para magkaroon ng bansang Israel. Kaya ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Ganun tayo pagpapalain ng Panginoon sa lugar na ito, sa ating bansa. Napakapalad ng mga Pilipino. Napakapalad natin na tayo sinilang dito. Hindi mo naman alam kung ikaw ay lahing Israel. Kasi nung panahon po nung panahon ni Alexander the Great ay wala pong tumanggap sa Israelita kundi ang Pilipinas. Sa Pilipinas sila nagirahan at nagkaroon ng maraming anak. Hindi mo alam kung may dugong Israel ka. Israelita sa bawat isa sa atin. Kaya po pinagpapala tayo dahil tayo po ay pagpapala sa bansang Israel. Kaya sabi nga, napakabuti ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Kaya po tayo ay huwag mawala ng pag-asa. May mga pinagdadaanan man tayo, alam natin ang Diyos kasama po natin. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang salita ng buhay. Pamagat po yan, salita ng buhay. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Alam po tayong lahat ay mayroong tagumpay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda ng mensahe kanina sa ating Sunday School. Talagang napakabuti ng Panginoon. Si Sir Paul kasi teacher siya, kaya detalyado talaga yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Ang sarap pakinggan at nakukuha mo at talagang nabibigyan ka ng yung kalakasan. Salamat Paul. Palain ka ng Panginoon at patuloy na bigyan ng pagpapalang rumaraga para sa iyo. Salamat po Panginoon. At sabi po sa salita ng Panginoon, di ba tayo pa nagsasalita, yung lahat ng ating sinasabi, bago nangyayari ang isang bagay, sinasabi muna natin. Magpapatayo ako ng bahay. Hindi ka pwedeng magpatayo na hindi mo sasabihin na magpapatayo ka ng bahay. Bibili ka ng mga materyales. At lahat ng yun ay nagmumula sa iyong mga bibig. At lahat ng sinabi mo ay nangyayari. Darating ang panahon yung salita mo nabubuo at nagiging isang building na, isang gusto mong mangyari. Yung mga salita po ay mga pangyarihan. At ang salita po, ito po ang salita ng Panginoon. Sabi po salita ng Panginoon, sabi po sa John chapter 1 verse 1, hanggang 14 po ito, sabi sa chapter 1, verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Noong pa man pala ay kasama na ng Ama ang anak. No? Ang salita ay Diyos at ang salita ang galing sa Diyos kumbaga. Salamat sa Panginoon. Sabi niya sa verse 2, sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamagitan niya. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon, nilikha ang lahat. Magkaroon ng langit ng lupa, lahat ng bagay, nilikha ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. At tayo po sa lahat sa mundong ito, lahat po ng ginawa sa mundong ito, nalikha sa pamamagitan ng salita. Noon may nagsabi dito sa atin, sabi ng mayor, gusto ko magkaroon ng Coliseo.
nagkaroon ng polisiyo. Magsalita ka sa tahanan mo, sa pamilya mo, sa buhay mo. Gusto kong magkaroon ng magandang buhay. Gusto kong magkaroon ng magandang pamilya. Gusto kong magkaroon ng magandang tahanan. Gusto kong magkaroon ng magandang mga sasakyan. Mangyayari at mangyayari yan. Pagkawalan ng pagkalas sa Panginoon. Dahil yun po ang kapangyarihan ng salita na mula sa Panginoon. At tayo po ay nilikha ng Panginoon, hindi po tayo ordinaryong nilikha ng Diyos. Kasi hindi lang tayo sa salita nilikha ng Diyos, kundi sa kanyang mga kamay. Tayo po hinubisan at sabi ng Panginoon, tayo nilikha niya ng kanyang kawangis. Hindi po tayo ordinaryong tao. Special po tayo. Kaya nga sabi ko, kahit tayo nasa lupa, namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung kultura ng Ama sa langit, siya natin pinamumuhay. Kaya sabi ng Panginoon, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa para nang nasa langit. Doon po sa panalangin na Ama namin. Kasi kahit tayo nasa lupa, nangyayari ang ating pamumuhay dito parang nasa langit. At yun po ay mayroong pagpapala mula sa Panginoon. At ang sabi po sa verse 4, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Nasa Panginoon po ang ilaw at ang buhay sa Panginoong Hesus. Kaya pag tayo po lumapit sa Kanya, ang isang taong naglalakad sa dilim, pag wala po siyang light, maaari siyang madapa, makagat ng ahas, at mabulsot o mahulog sa isang lugar na madilim. Pero pag ikaw ay may light, hindi po ikaw madadapa kasi makikita mo yung daan. Makikita mo yung liwanag. Pag ang Panginoong Hesus kasama mo, siya po yung ilaw natin, yung liwanag sa buhay natin. Patuloy po tayong binabago ng Panginoon. Pag patuloy po natin binabasa at nararanasan ng Kanyang salita at ating ipinamumuhay, untay-untay po tayong binabago ng Diyos. Untay-untay po tayong nililinis. Kaya nga natatanggal yung karamdaman, natatanggal yung kahirapan, napapalta ng kasaganaan, natatanggal yung kapangitan, nagiging gwapo ka, maganda kasi ang Panginoon ang naninirahan na sa iyo. Untay-untay inaayos ng Diyos ang buhay mo kasi ang Diyos na ang siyang nananahan sa iyo. Yung kanyang mga salita, utay-utay yun yung magbabago sa iyo. Di ba sa ating magulang? Pag pinakinggan mo yung salita ng ating magulang, yung pangaral nila, utay-utay kang nababago. Sa ating pag-aaral, bakit ka nagiging matalino? Bakit ka nagiging nagagawa mo yung mga dapat mong gawin? Una naman, wala kang alam. Hindi ka marunong ng AIUO, babibibubo. Pangalan mo, hindi mo maisulat. Pero dahil sa pakikinig mo sa salita ng teacher mo, sa pagsunod mo sa kanyang sinasabi, utay-utay nagiging dalubhasa ka at darating ang panahon, teacher ka na rin. Amen. Dahil nag-aral ka. Ang salita po ng Panginoon, pag ating pinag-aralan at ating ipinamuhay, magiging buhay po ito sa atin. Magkakaroon ito ng kapangyarihan sa atin at magaganap sa atin ang kanyang mga salita. Hindi po magkakamali ang salita ng Diyos at tayo ang sabi ng salita ng Panginoon, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili hanggang wakas. Ganun po matibay ang kapangyarihan at ang salita ng Panginoon. Kaya po pwede natin panghawakan, pwede natin ito yung gawin nating number 1 sa buhay natin. Ito po ang number 1 natin dapat panghawakan, ang salita ng Panginoon. Dahil ito po ang magbabago sa atin. Sabi sa verse 6, sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamagitan niya. Naparito po si Juan para magpatotoo tungkol sa Panginoong Hesus. Nagarating. Ito natin nalalaman na yung salita ay nabubuhay na. Maya-maya magkakaroon na siya ng katawan at bumaba na sa atin. Ang salita po, siya yung buhay natin. Siya yung magbibigay ng buhay sa atin, magtatagumpay. Kaya sabi ko nga, sa bawat tahanan, huwag kang magsasalita ng mga negatibong bagay. Lalo tigit sa iyong mga anak. Huwag mong sasabihin, hindi ka magaling. Bubo ka, huwag kang magsasalita ng ganun. Lagi mo siyang pagpapalain sa iyong mga salita. Kahit nagagalit ka, kung galit ka, tumigil ka muna. Huwag ka munang magsalita. Magsalita ka ng mabuting bagay, lalo higit sa pamilya mo. Kahit sa mga kasamahan mo, kapitbahay mo, kahit ka sa kaaway mo eh. Sabi niya, pag may kaaway ka, panalangin mo. Lalo pilit kung ang kaaway mo, kalapit bahay mo, ipanalangin mo palagi yan. Kasi baka mag-ibang isip niyan, puntahan ka sa bahay mo. Pero pag pinalangin mo yan, isang araw makakasama mong maglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Love you. Kasi
Pag minahal mo siya, sino ba naman tao? Wala namang tao na pag minamahal mo, ay gagantihan ka ng hindi pagmamahal. Kahit kung sinong tao, kahit napakasamang tao, mayroon pong pagmamahal at kabutihan sa puso niya. Kaya lang naman nagagalit ang isang tao pag pinakitaan mo ng hindi maganda, di ba? Pero pag ginantihan mo ng pagmamahal din po ang igaganti niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, love your enemy. Mahalin mo ang iyong kaaway. Kasi tandaan natin, wala tayong kaaway sa mundo. Lahat gusto ng Panginoon na maligtas. Salamat sa Panginoon. Sabi po sa verse 8, hindi siya ang ilaw, subalit ito po si Juan, hindi si Juan ang ilaw. Subalit na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Wala pang Panginoong Hesus, nagsasalita na si Juan sa ilaw at sinasabi niya, darating na ang magliligtas at higit siya sa akin. Kahit sandalyas niya, wala akong karapatang magtanggal. Sabi po sa verse 9, ito'y tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. So makikita natin sa umpisa na parating na ang Panginoon. Ito may mga inuutusan siyang tao na naghahanda para sa Kanya. Makikita natin na ang ilaw po ay dumarating na. At ang sabi dito sa verse 9, ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Verse 10, dumating ang salita ng sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ito po yung salita, nagkaroon ng buhay ang Panginoong Hesus na po. Sabi niya dito, ito na nilikha sa pamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kapag tayo po tumanggap sa Panginoon, tayo po mayroon ng karapatan na kanyang mga anak. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa gustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po isinilang ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo po may karapatan. Kumbaga, kahit tayo ay dati ay mahirap, pag tayo po ay, di ba, pag isang bata, inadapt ng isang mayaman, kung anong meron dun sa mayaman, meron na rin siya. Amen. Kasi adopted siya, anak na siya. Tayo po, inadapt ng Panginoon. Kaya kung anong meron ng Diyos, meron ka. Amen. Kaya nga sabi ko, huwag mong kikilalanin ng sarili mo na ikaw ay mahirap. Amen. Ilagay natin lagi sa ating isipan na tayo ay mayaman. Praise God. Pansinin mo, pag sa squatter area, wala silang pinag-uusapan kundi ang kahirapan. Ang sabi ng tatay ko, simula sa aming mga ninuno, kami mahihirap. Pero pansinin mo yung mga mayayaman, ang lagi nilang pinag-uusapan kung paano sila pinagbabago. Ang kaisipan po natin ang dapat unang mabago. Yes. Ilagay sa ating kaisipan ang salita ng Panginoon, mababago at mababago ang ating buhay. Amen. Ibibigay ng Diyos ang tagumpay sa buhay natin. Sino bang anak ang ayaw pamanahan? Sabi ko nga, kahit nga ang lote mo ay 100 square meter lang. Gusto mong ipamana sa anak mo eh. Di ba pag halimbawa may anak ang dalawa, anak, hatiin nyo yan lupang yan. Para yan sa inyo. Prepare ko yan para sa inyo. Ay, 100 square meter lang lupa mo, pero pinagmamalaki mo, ipamamana ko ito sa aking mga anak. Ang how much more ang Panginoon, Kanya pong lahat ang daigdig. Napakalaking yaman ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Sa kaisipan lang natin, tayo ay mahirap. Minsan may pinapanalangin tayo, nasa atin na, pero hindi mo pa nakikita. May nanalangin isang tao, nanalangin siya, gusto ko, Panginoon, bigyan mo ako ng isang kain na mangga. Naglalakad siya, may napulot siya isang buto. Ayun na pala yung kasagutan ng Panginoon. Kasi pag tinanim mo yun, pag bunga nun, haharvest ka, kain-kain na mangga. Hindi mo pa nakita, ang tagal, Panginoon, tagal mo nang pinag-pray yun. Yung pala yun ha. Nakita mo na at nakuha mo na yung kasagutan sa prayer mo. Amen. Hindi natin nakikita. Kasi po, yung paniniwala natin, tayo ay mahirap. Lagi kong sinasabi, tanggalin natin sa ating kaisipan at puso ang salitang mahirap. Pag pumasok po patuloy sa ating buhay ang salita ng Panginoon, aayusin at aayusin niya tayo ng Panginoon. Hallelujah.
Lahat po ng naglilingkod sa Panginoon, paganda ng paganda ng paganda ng paganda ang buhay. Wala pong naglilingkod sa Panginoon na hindi paganda ang buhay. Ay kung dati gumagastos ka sa pag-inom mo ng 500 a week, naiipon mo na yun, nasisip mo yun. Kung dati, may sabong-sabong ka pa, nagagastos mo pa yung 500 another, maiipon mo na yun, save mo na yun. 4,000 a month. Dati sinasayang mo lang, masisip mo yun, paganda ng paganda ang buhay. At paganda ng paganda ang relasyon ninyong buong pamilya. Kasi darating ka, may pasalubong ka sa anak mo. Ay dati dumarating ka, wala kang pasalubong. Sumusuray ka pa. O di ba? Anong blessing meron doon? Wala. Ang blessing po galing sa Panginoon, nasa atin na po. Nasa atin na po ang blessing. Hindi lang natin ito nakikita at hindi natin nagagawa kung paano natin ito ibabudget sa ating mga buhay. Kaya ang pagpapala po ng Panginoon, patuloy nang naibinibigay ng Panginoon, sa salita po niya, tayo ay mababago ng mababago. Maayos po ang buhay natin. Kumbaga sa kikinis po tayo. Kaya sabi ko, Lord, lagi kong pinapanalangin yung templo niya dito na after 7 years, mangyayari na yung templo niya sa lugar na ito. 13.5 meters po ang taas, 9 meters ang luwang at 27 meters ang haba. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay pusbus ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ito na po, nabuhay na yung salita. Bumaba na po sa atin ang salita. At yun na po ang Panginoong Hesus. Noong una pa man, wala pang ang New Testament, alam nang darating ang Panginoon na siyang magliligtas. Kasi nalalang ang mundo dahil sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng pamamahala sa mundong ito. Kaya nga po ang Diablo ay gusto niya tayong wasakin dahil alam niya yung pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na napakaganda. Amen. Gusto niya itong sirain. Kaya nga gusto niya tayong, sabi nga kaya ni Paul, maraming pamamaraan din ang mundo para akitin ka. Amen. Para ikaw ay mailigaw, mailayo ka sa plano na original ng Panginoon para sa iyo. Yung plano po ng Diyos, yun ang dapat mangyari sa atin. Yung plano ng Panginoon. Yun po ang talagang gusto natin maganap sa buhay natin at ibibigay po ng Panginoon yan pag tayo po ay nagtiwala sa Diyos. Amen. Sa utay-utay po natin pagbabasa ng salita ng Panginoon at naipamumuhay natin, patuloy po tayong binabago ng Diyos. Patuloy po tayong binabago ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon, yung pangalang Jesus, yan po ang talagang makapangyarihan sa lahat. Naalala ko yung testimony ng isang satanisip. Siya ay naging Kristiyano. Nung sila raw ay nasa mundo pa at sila ay pumupunta sa mga bus, kung ano sila, nagpapakita sila ng mga kabutihan para sila ay makilala rin. Tapos, mayroon doon tao na sabi niya, nung pinatawag na sila lahat ng mga pinuno nila, nag-report sila, anong report mo? Sabi niya, Panginoon, sabi niya sa kanilang Panginoon, bakit pag binabanggit yung pangalang Jesus, kami ay natutumba? Nung banggitin nung tao, yung pangalang Jesus, bumaliktad yung pinaka-leader nila. Sabi niya, wag na wag mong mababanggit sa atin ang pangalang yan. Hindi nila kaya yung presence ng salita ng Panginoon. Yung pangalang Jesus, hindi nila kaya yun. Bumabaliktad sila. Kaya nga sabi ko nga, tayo po bilang mga anak ng Panginoon, wala pong kapangyarihan sa atin si Satanas pag tayo nasa Panginoon. Tayo po'y magtatagumpay at magtatagumpay. Lagi mong tandaan, pag nananalangin ka at nananampalataya ka sa Panginoon, iingatan at iingatan ka ng Diyos. Lagi kong sinasabi, sa isang lugar, mayroon mang kaguluhan. Kung mayroon kang anak doon, sa gitna ng kaguluhan, wala kang ibang tatanggalin doon, kundi ang iyong anak. Pipilitin mo yung makuha doon kahit ikaw ay masugatan pa. Kukunin at kukunin mo yung anak mo sa gitna ng kaguluhan para siya ay iligtas. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Higit po tayong mahal ng Panginoon. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang tayo ay sumumpalataya. At magtiwala na siya po ang buhay. Siya ang katotohanan. Naalala ko tuloy yung isang bata na gumawa siya ng isang bangka-bangkaan at nagkaroon ng baha na anod. Nung maanod yung kanyang bangka-bangkaan, mga ilang linggo na, month na,
Nung sila napunta sa mall, nakita niya doon yung bangka-bangkaan niya na hinahanap. Sabi niya, Daddy, ito yung aking ginawang ano. Bakit nandito na? At nakamahal na. Mahal na yung presyo. May presyo na. Sabi ng bata, bibili ko ito, babalik kami. At nag-ipon siya ng pera at nung ano na binalikan niya para bilhin niya yung bangka-bangkaan niyang nawawala. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Binili tayo hindi lang pera, kundi ng buhay ng Panginoon. Tayo ay nawalay sa Diyos, napalayo sa Panginoon, pero tinubos tayo ng kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. At ang pangako po ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, makakamit natin yung kasaganaan na ibinigay ng Panginoon. Sabi ko nga, sa lupang ito, pag hindi mo nakamit yung kasaganaan na gusto ng Panginoon, kalahati lang ang makakamit mo, ang kalagayahan lang doon sa kalangitan. Dito pa lang po, pangako ng Panginoon niya. Pag tayo naglingkod sa Kanya, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. Hindi po pwedeng sabihin na magbibigay ako sa Panginoon kahit walang ganti. Hindi po yun, hindi po ganun ang Diyos. Hindi natin kayang lamangan ng Panginoon. Pag nagbigay ka, talagang tatanggap at tatanggap ka. Kahit hindi mo pa ito sabihin, tatanggap at tatanggap ka. Kasi yun po ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga, itong salita ng Panginoon, dito lang po tayo humanap ng katotohanan. Pag wala dito, hindi po yan totoo. Gawa-gawa na lang ng tao yan. Kaya salamat sa Panginoon, alam po tayong lahat, alam natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga ni Paul, bawat minuto, bawat segundo dapat nananalangin tayo. Talagang nandun po yung bisa. Sa pananalangin po, meron po tayong tagumpay. Kaya lagi kong pinapaalala, manalangin tayo araw-araw sa ating tahanan, kung saan naman tayo. Kasi ang pananalangin naman, hindi naman yung kaya pwede ka naman manalangin sa kabilang gilid kahit hindi ka nagsasalita. Nananalangin yung puso mo at yung kaisipan mo. Lagi ka nananalangin. Diba? Kasi pag sige kang salita kung saan-saan, baka pagkamalang ka ng diba? Manalangin ka lang tayo hindi sa puso mo. Diba? Talaga napakabuti ng Panginoon. Tayo po yung pananalangin dito. Araw-araw po tayong nananalangin. Sabi ko, Lord, salamat. Sa pamamagitan ng pananalangin, magtatagumpay po tayo. Ibibigay ng Diyos yung ating mga kailangan. Kaya nga, huwag tayong manawa, huwag tayong manghinawang manalangin sa Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay buhay. Matalas, matalim, tumatalab po ito sa kasukasuan hanggang sa ating kaluluwa. Yung hindi kayang tagusin. Kaya sabi ko nga, kung mayroon mang pamilya mo na hindi mabago, patuloy mo lang ipanalangin sa Paminoon. Pero pag nananalangin ka sa Panginoon, ipanalangin mo rin ang sarili mo. Halimbawa, mag-asawa kayo, hindi mo madala yung asawa mo. Kasi pag dadating mo ron, ikaw kasi hindi ka sumasama sa church. Kaya ganyan ang buhay mo eh. Hindi ganun. Dapat tayo mabago. Tanggapin mong lahat kung ano siya. Tanggapin mong lahat kung ano siya. Di ba, babae ka, asawa, tanggapin mo kung ano siya. Ipakita mo sa kanya yung pagmamahal na galing sa Panginoon. Pag pinawalan kanyang magsimba, huwag kang magsimba. Sundin mo yung sinasabi niya at makikita mo, bandang huli, makakasama mo siya maglilingkod sa Panginoon. Pero kung lagi mong sinasabi, ikaw kasi hindi ka Lagi mong sinasabi, ikaw yung matuwid. Dapat ikaw muna ang mabago. Dapat tanggapin mo siya kung ano siya. Para kayo ay magkaroon ng talagang makasama mo siya. Ganun po yung sikreto para maaya mo sa Panginoon. Ipakita mo sa Kanya yung pagmamahal ng Diyos na iyong natutunan. Sabi ko nga, sa mga kabataan, kung dati hindi ka naghuhugas ng pinggan sa inyo, maghugas ka, magluto ka, magwalis ka, lahat gawin mo. Pag maaga ka pa, nagising ka na, pinagtimpla mo na si mama mo ng kape. Mayroong pagkakaiba. Dapat po mayroon tayong pagkakaiba. Mayroon po tayong kumbaga nakikita sa atin ang presensya ng Panginoon. Ang pagmamahal mula sa atin. Kasi tayo po dapat ang mayroon nun. Ang sabi ng Panginoon, magamit mo man ang lahat, magawa mo ang lahat, ngunit wala kang pagmamahal, wala rin po itong kabuhan. Napakahalaga po yung pagmamahal. Kaya nga, di ba sa pamilya mo, pag gusto mo siyang madala, simple lang talaga eh. Kasi naranasan ko po eh, nung magsama kami ni Pastora. Talagang tinis ko talaga yung kanyang faith kung paano. Sabi ko sa kanya noong una, huwag kang magsimba. Kasi hindi pa ako totally talaga Kristiyano noon. Hindi siya nagsisimba. Kahit nakabihis na yan, bumabalik siya. At nakita ko, sabi ko, ganito pala ang mga Kristiyano. Napaka-masunurin. Gusto ko na rin maging ganito. Kaya pag sabi niya sa akin,
Isang araw, inakit niya ako, sama ka sa pagsimba. Tatanggi pa ba ako? Ay nakita ko na ganun yung kanyang puso. Pero kung siguro hindi rin niya ako sinunod, baka hindi rin niya ako nakasama. Pero nakita ko sa kanya, ito gusto ko yun. Marunong sumunod. At doon ko po nakita ang kapangyarihan ng Panginoon. Nung kami dalawa ay nagsama, pareho na kami naglilingkod sa Panginoon. Talagang nakita ko ang biyaya ng Panginoon. Wala po akong masyadong trabaho noon, maliit ang kita, pero lahat po ng mga anak ko nakapagtapos. Okay, ganun po kabuti ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, paganda ng paganda ang ating pong buhay pag tayo naglilingkod sa Panginoon. Dati po ang aking dinadala lang, naglalako ako ng pandesal bike. Naalala ko ang hirap ng daan doon papuntang Hikam. Tumigil yung Royal Ipanuna, tumigil sa taas kasi ako paakyat. Wala na rin akong masigitan kasi one way lang. Tumigil yung Royal sa taas. Pinintay akong umano. Tapos pakalampas ko, patuwan ako, siguro sabi niya, Mr. Boy ka sa biyahe. Ay masasagasaan niya ako. Nakabike lang po ako. Ang preno paa, yung may guma, ginaganon. Ganun po, paano kumita. Pero lagi ako nalangin sa Panginoon at kinalins ako nung naalala ko talaga yung challenge ng pastor ko. Sabi niya, kung gusto mong umangat ang buhay, huwag ka nang magtrabaho. Amen. Kasi dati na ako nagtatrabaho sa bakery. Maglingkod ka na lang sa Panginoon. Sabi ko, pwede ba yun? Pero tinalahin ko talaga. Doon ako sa church, anumang gawain sa church, ginagawa ko pero wala yung allowance. At natuto ako magluto ng lahat ng klaseng kakanin. Ang ginagawa namin, pag galing sa bahay, dinideliver ko sa mga tindahan yung aking mga kakanin. At doon ako sa church tumatambay. Dami kong natututunan. Tapos may mga pinapagawa, ginagawa ko. At pag uwi ko, kukunin ko na yung aking mga dinideliver. Dati kumikita ako sa bakery ng 200 pesos. Nung ako ay nag-full time sa ministry, walang trabaho, kumikita ako 500, 600, 700 a day. Amen. Ganun po kabuti ang Diyos, yung wisdom. Ang ibibigay sa inyo ng Panginoon, wisdom, para ikaw ay pagpalain. Kaya po yung hirap, nung ako ay maglingkod sa Panginoon, hindi ko na po naranasan. Dati, nagtatrabaho ako sa gabi, sa araw namamasada ako maghapon. Wala rin. Eksakto lang. Pero nung maglingkod ako sa Panginoon, natuto ako ng buko pie, pizza pie, yung lahat ng puto, kutsinta, mga lahat ng kakanin. Natutuhan ko yan. Kaya kung gusto nyo matuto, magpaturo kayo sa akin. Libre yan. Alam po ninyo, mayroon pong kayamanan mula sa Panginoon. Kaya po ang salita ng Panginoon talaga pong totoong buhay. Simula po nun, ang pangarap ko sa mga anak ko, magkuhaan ko lang ng driver's license. Sabi ko, kukuha lang tayo ng tricycle, mamasada kayo. Pero mas sigit yung plano ng Diyos. Amen. Inangat po ng Panginoon ang buhay namin sa paglilingkod sa Diyos. Lahat sila yung nakapagtapos. Yung panganay ko, nag-aral ng high school. Nung first year high school, isa ang pantalon. Pinupunasan hanggang Friday. Pag Sabado ang laba kasi hindi matutuyo pag nilabahan. Isa lang ang pulo. Pag second year, dalawa na. Dalawa kaso, mamanahin pa nung isa. Diba? Ganun po. Pero nakapagtapos lahat sila. Sabi ko lang, lagi kong sinasabi sa kanila, anak, magandang pagdaanan niyo yan para may kwento yung buhay ng pagdating ng panahon. At lahat po sila nakapagtapos. Naranasan namin na si Paul, parang nahihiya na ako kumuha sa pawn shop nito. Kasi, ang pira ko alas 2 pa, pero kailangan padala ko siya before 12 ng pagkain. Pinadala ko 50 pesos sa pawn shop. Kinuha niya para lang ikain sa time na yon, para wag lumipas yung oras na hindi siya nakakain. Pero, nakapagtapos sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, hindi tayo kumbaga yung plano ng Panginoon, pag hinayaan mo lang. Kahit kami walang pera ng time na yon, pag sabi sa amin, punta kami doon, ang challenge pa naman doon, pag inutusan kami, walang budget. Kami maghahanap, pero meron akong isang pinsan na mabait. Sabi ko sa kanya, sir, pera mo ko ng motor mo. Hindi niya ako pinapairan. Sabi niya, ipag-drive kita. Siya pa nagdadrive papunta sa bukid para ako ay mag-share ko ng salita ng Panginoon. Kanya ang gasolina, kanya ang pagkain, kanya lahat.
pinagpala rin siya. Purihin ang Panginoon. Sa ating pong pagsunod sa Panginoon, tandaan ninyo, magbubunga at magbubunga ng biyaya mula sa Panginoon. Aayusin at aayusin ng Diyos ang buhay natin. Hindi papayag ang Diyos na hindi maging maayos ang buhay mo. Ikaw ba na isang mabuting ama? Papayag ka ba na iyong mga anak ay namamalimos? Hindi ka papayag. May kakayanan ang Diyos para ikaw ay baguhin. Para ikaw ay itaas. May kakayanan ang Panginoon. Kaya po sa ating paglilingkod sa Panginoon, babaguhin at babaguhin ng Diyos ang buhay natin. Tandaan ninyo, pag sinunod nyo ang salita ng Panginoon, mababago po ang buhay natin. Wala pong imposible sa Panginoon. At kaya yung mga anak ko tapos na. Hindi pa man ako humihingi pag kailangan ko, alam na nila. Binibigyan na lang nila ako. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Wala akong kakayanan, pero may Diyos po ako makapangyarihan at mayaman at malaki ang kakayanan para gawin sa atin ang mga anak. Kaya ang salita po ng Panginoon ay buhay. Ito po ay mayroong tagumpay pag ito po ay ating ginagawa. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos at tayo po ay lagi niya sinasamahan. Tandaan ninyo, ito lang po ang katotohanan dapat natin ipamuhay. Ang buhay po natin ay magiging masaya pag nasa Panginoon tayo. So tayo po ay manalangin. Salamat sa bawat isa. Father God, salamat po Panginoon sa umaga nito, Panginoon. Pagpalain mo yung mga anak, Panginoon. At ang lahat ng narinig nila, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon, ay magkaroon ng buhay sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Ang iyong salita, Panginoon, ay maging matagumpay nila mahawakan, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.